Kaibigan, sa videong ito tatalakayin natin ang isa sa mga pinakamainit at pinakamatinding isyu na muling bumuhay sa apoy ng kasaysayan. Ang kilos protesta ng sambayanang Pilipino noong September 21. Ito ang araw na nagsisilbing paalala sa madilim na yugto ng ating bayan kung kailan idineklara ang martial law at milyon-milyong Pilipino ang nabuhay sa takot, pang-aabuso at kawalan ng kalayaan. Pero bakit hanggang ngayon, taon-taon, libo-libong tao pa rin ang nagtitipon para magprotesta? Ano nga ba ang tunay na dahilan sa likod ng mga sigaw at placard na dala nila? At higit sa lahat, bakit tila ba walang nagbabago? Bakit sa kabila ng paulit-ulit na kilos protesta, ang mga problema ng bayan ay nananatili at ang mga pangakong pagbabago ay nananatiling salita lang? Sa video na ito, hihimayin natin ang kasaysayan, ang mga dahilan, at ang mga nakatagong katotohanan kung bakit ang mga protesta ay nagiging simbolo lamang pero bihirang magbunga ng totoong pagbabago. Kung handa ka nang maintindihan ang mas malalim na kwento sa likod ng mga kaganapan noong September 21, manatili ka lang dahil 2 segundo lang ay ilalahad ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo maririnig sa karaniwang balita. September 21, isang petsa na hanggang ngayon ay nagdadala ng bigat sa puso ng bawat Pilipino na may alam sa kasaysayan. Araw ng alaala pero para sa iba, araw ng panggigising. Sa bawat taon, libo-libong tao ang lumalabas sa kalsada. Bit-bit ang kanilang mga placard, megaphone at galit na tinig. Pero ngayong taon, may kakaiba. Ang galit ng taumbayan ay tila umapaw, dala ng paulit-ulit na pangungurakot at kapabayaan ng mga nasa kapangyarihan, habang milyon-milyong Pilipino ang nagbabayad ng buwis. Ang ilan sa mga opisyal ay nagtatampisaw sa luho, mga mansion, luxury cars, at bank account na puno ng pera na dapat sanay para sa ospital, eskwelahan at kalsada. At sa bawat patak ng ulan na nagdudulot ng baha sa Maynila, sa bawat batang nagugutom, sa bawat pamilyang walang matirhan, ang galit ng sambayanan ay lalo pang lumalaki. Kaya bumuo sila ng kilos protesta, isang panawagan para sa katarungan at pagbabago. Pero sa mundo ng politika, kapag may nagbabalak bumangon, may mga taong gagawa ng paraan para pigilan ito. Ang madilim na estratehiya ng mga may kapangyarihan sa likod ng mga tahimik na opisina at malamig na boardroom, may mga plano ng inilatag bago pa man magtipon ang mga nagpoprotesta. Alam nila na ang tunay na lakas ng tao ay nasa pagkakaisa. At kung mawasak ang pagkakaisang ito, madaling masupil ang kanilang sigaw. Kaya gumamit sila ng isang maduming estratehiya. Nagbayad sila ng mga tao, pati ng mga kabataan, mga menor de edad, para pumasok sa hanay ng mga nagpoprotesta. Hindi para makiisa, kundi para manggulo. May mga sinadyang mag-away sa gitna ng crowd. May mga sumisigaw ng maling impormasyon para magkalituhan. At may mga nagwawasak ng ari-arian para palabasin sa media na ang buong protesta ay violente at walang disiplina. Ito ang tinatawag na divide and control strategy. Kung hindi